Hi te, it's Ace and welcome back to another episode of the Safe Space Podcast. As you can see, ito yung formahan natin. Sobrang kakaiba kasi after ilang months, ngayon pa lang ako magka-comeback sa podcast episode natin. So gusto ko medyo iba yung theme, like medyo cold, medyo body, medyo may namatayan, ganon. For today's episode, let's talk about how I handle heartbreaks and failure. And alam ko na sobrang daming nakaka-experience na to as of the moment. Syempre, ang daming mga kaganapan ngayon. Every single day, meron tayong mga pinagdadaan ng battles. And sometimes, hindi talaga nating maiiwasan na feel natin tayo na yung pinakamalas sa buong mundo, di ba? Hindi natin alam kung paano natin i-handle yung mga problema na meron tayo currently. So, I'm here to i-share ko yung mga tips, ways, and paano ko kino-cope yung sarili kong failures and heartbreak. Hala na kayo sa mga buhay nyo, if gusto nyo itong sundan. So, okay. Every time na nagfe-fail ako, I always remind myself na I can control my inputs but I cannot control my outputs. Kumbaga, you can control your actions pero hindi mo makokontrol kung ano yung magiging outcome ng actions mo. You are still in control of your own life pero meron talaga mga bagay-bagay na hindi mo kayang kontrolin outside of you. Yung reaction ng ibang tao, yung perception ng ibang tao, yung bagyo, yung lindol, hindi mo yan kayang kontrolin dahil wala kang brilyante. Yes, it's easy to blame ourselves na sometimes sabihan yung sarili natin na ba't kasi ganyan, ang bobo-bobo mo ganyan, dapat nag-study ka ganyan, dapat ganito yung ginawa mo sa pag-setup ng business, gawin mo yung best mo, gawin mo lang yung kaya mong in-control para kahit ano yung mangyari sa outcome ng mga actions mo is wala kang pagsisisihan. In short, kontrolin mo lang yung mga bagay-bagay na pwede mong kontrolin. Walang positive na mangyayari after you fail. Again, walang positive na mangyayari after you fail. Kasi let's just say nag-fail ka. So ano yung gagawin natin, di ba? Yes, magmukmuk ka dyan. Yes, umiyak ka dyan or whatsoever, heartbreak. I don't care, still, malayo ka pa rin sa kung ano talaga yung goal mo. Mag-react ka, umiyak ka, mag-post ka, kahit ano, pero kailangan mo pa rin mag-stay in the present moment na sobrang layo mo pa rin sa mga goals mo. So after you react, magpakasad, magdrama-drama dyan, go. Push pa, and also reflect kung ano yung mga kailangan mong gawin do sa failure na yon. Kasi maybe talaga feel mo, ginagawa mo yung best mo, pero kulang pa pala talaga, diba? It's not the end of the world na nag-fail ka. Iikot pa rin yung mundo, magpo-post pa rin ako kahit na mag-fail ka. Literally, no one cares, as harsh as it sounds, walang may pake na nag-fail ka. Wala talaga, People only recognize you when you succeed. That's the reality, That's why kailangan mo talagang i-appreciate every single step na iti-take mo sa mga goals mo kasi ikaw at ikaw lang din talaga yung nakakaalam ng mga struggles mo, mga challenges na pinagdaanan mo. So count your blessings, and i-realize mo na no one gives a fuck kahit na nag-fail ka. Let's proceed naman sa heartbreak, regardless if friendship yan or romantic yan, Lagi ko lang talaga ina-apply yung let them theory by Mel Robbins. So from the word itself, let them. Literally, let them. If they cut you off sa circle ng friends mo, let them. If nakipag-break sila sa'yo, let them. If nag-cheat sila sa'yo, let them. Kasi yung mga actions nila, outside of you, is hindi mo na talaga makokontrol, Kahit na anong gawin mo, na i-push yung isang tao na baguhin sila, na sana hindi nangyari yung isang bagay, you cannot control it. Nangyari na yung nangyari, yung mga tao na yan, matatanda na yan sila, alam nila kung ano yung ginagawa nila, So yung mga actions nila outside of you, it's something that you cannot control. Give yourself another chance to prove yourself to yourself. What's good about failing is that pwede pa tayong mag-try again and again and again. So, it doesn't mean na nag-fail ka is katapusan na talaga ng mundo. It's the end of your game. Note. Give yourself another chance to make the right decision. Na-input pa yung mga bagay-bagay na natutunan mo doon sa failure mo. Huwag mong pagkaitan yung sarili mo na mag-fail na talaga forever. No, give yourself some slack, some space to prove it to yourself na kaya mo talagang i-achieve yan. May naririnig kayo nagpupukpok, pagpasensyahan nyo na meron nagko-construction here. Also, don't take everything personally. Like, literally, in my case, every time na nag-fail ako, nagpa-flop yung mga video ko, failure can't outshine me. Ganyan kataas yung standards and self-image ko sa sarili ko na kahit yung failure na yan, as long as alam ko and kilala ko yung sarili ko on what I can do, no one could ever stop me. Ganyan din dapat yung mentality mo, yes, nag-fail ka, and then, so, failure can't stop you. Yung heartbreak na yan will never stop you because you are a body. Iba ka, no one can stop a body because once a body, always a body. With pressure, under pressure, kahit lahat pa ng pressure, always a body. Nasa dugo mo ang pagiging body, so wag mo yan
no one can stop you. Also kasi te, sobrang unfair sa part mo na if sila naka-move on na sila, and then ikaw still pa rin nagpapaka-google ka on what it could have been if nag-continue ka pa rin sa relationship, if sana hindi mo na lang pinansin yung mga red flag, if sana nagpakumbaba ka na lang, if sana hinayaan mo lang yung mga maling nagawa nila. Note, wag mong sisisihin yung sarili mo dahil sa ginawa nila te. Sila nga te, di ba, hindi nila sinisi yung sarili nila or even hindi ka nila inisip bago nila gawin yung isang bagay, di ba? So ikaw dapat yung mag-adjust. Hindi te, it's not fair. As what I've said earlier te, feel mo yung emotions mo after ng failure, after ng heartbreak, pero kailangan mo talaga mag-come up ng action plan. Ano yung dapat nating gawin te? For example lang, kaka-break nyo pa lang ganyan. So ano yung dapat mong gawin? Maybe pwede kang mag-crash out dyan for 1 week, 1 month te, maximum na yung 1 month. Pero after nung crash out mo, ano yung dapat nating gawin? Maybe workout ka, ipakita mo sa kanila te na ganto, ako yung sinayang mo or whatsoever, di ba? Be the best version of yourself. Or maybe gusto mo ring mag-glow down talaga. Gusto mong ipakita sa kanila na sobrang nasaktan ka, sobrang affected ka sa nangyari sa relationship niyo. Gusto mo magpaka-victim te para masabing, ay nako te, no talaga. Depende yan sa'yo te, buhay mo yan. Pero here sa community natin, bodies are only allowed sa community na to. We know ourselves, we know our value, and marami pa mga tao dyan te na pwede mong ma-meet, marami pa mga opportunities dyan te na pwede mong ma-meet. Hindi ka mauubusan te, the world keeps spinning, opportunities are keep recycling. You will meet a lot of people te na mas makakamit pa ng mga standards mo to the point na parang you don't need to ask for a certain type of love, of attention, of care te from them kasi sila na mismo yung kusang magbibigay nun sa'yo. There's always space for everyone. A lot of people also asking me, pwede pa bang magsimula sila as a content creator kasi mukhang ang dami-dami na nagko-content creator. I always say na yes talaga. Sobrang lawak ng content creation world and hindi ka talaga mauubusan ng opportunity. Feel mo na uubusan ka lang pero in reality, reason mo lang yung para hindi ka mag-start. I don't know kung ano yung religion mo or kung ano yung mga beliefs mo, but I always believe in divine timing. Like everything happens for a reason Pampalubag loob na lang to pero in my case, it gives me faith. It gives me a sense of peace na lahat ng mga nangyayari sa buhay ko as of the moment is kumbaga it's part of the process of achieving what I manifested. Sobrang naniniwala talaga ako sa divine timing. Looking back, if you ask me if meron ba ako mga pinagsisihan na bagay-bagay, wala talaga wala. I'm so thankful kung ano yung nangyari ngayon. Yes, meron mga regrets sometimes, pero darating ka talaga sa point na mapapasabi kang, hala, ganto pala yung nangyari kasi mangyayari yung ganto. Kailangan mangyari yung ganyan kasi it's part of a bigger plan. Always look on the bigger picture kasi sometimes nako-caught up tayo sa process or sa mga bagay-bagay na ginagawa natin and konti lang na merong nag-slip out, konti lang na may failure, konti lang na merong bagay na hindi natin in-expect na mangyayari. Feel natin hindi mag-workout yung isang bagay, which is no talaga by looking on the bigger picture, magaground mo yung sarili mo kung ano talaga yung reason kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. Kung pwede lang sampalin mong sarili mo, ask yourself kung ano yung reason kung bakit natin itong ginagawa, sino yung mga taong makakapag-benefits neto if ever na ma-achieve natin yung goals natin. Yes, ikaw, yes, maybe yung family mo ang reason mo kasi gusto mo maging generational cycle breaker. Ayaw mo na maghirap yung family mo, you want the best for yourself sa mga kapatid mo. Hanapin mo yung reason, yung purpose kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. Huwag kang magpakalunod sa kung ano yung na-experience mo right now. Everything is temporary. Even today, yung failure mo, yung heartbreak na meron ka as of the moment, temporary lang yan. Hindi yan mag-stay. Meron ka na mga taong nilet go na hindi mo na maalala, diba? And same as you, if you feel like katapusan na ng mundo dahil nakipag-break ka or wala na yung relationship, yung opportunities na yan, note, God is making space sa life mo para makapasok yung mga right opportunities and right person sa buhay mo. To sum it up, para ma-end ko na rin itong video na to, lagi mong i-realize na failure is really part of your success. Again, failure is part of your success. Kahit mag-watch ka ng mga documentaries like yung mga superstars like Beyonce, Taylor Swift, yung mga successful na business owners like yung mga CEO ng Microsoft, ng FB, nakailang failures na rin muna sila bago nila ma-formulate yung right formula to their success. So yung failure mo is parang pang-add lang din sa story mo para meron ka pang matutunan. Kasi if hindi mo matutunan yung mga bagay-bagay na yun, walang character development na magaganap. And also for me, sobrang boring siguro, no? If parang bland lang yung journey natin na if nag-try tayo agad-agad na ganyan, wala man lang roller coaster type. Depende sa'yo if ayaw mo maghirap. Pero in my case kasi mas gusto ko na meron akong natutunan sa isang journey
para mas ma-appreciate ko pa if ever na ma-achieve ko na kung ano yung gusto kong i-achieve. Kasi te, maglulook back ka na lang na wow, you've met different versions of yourself. Yes, naging trying hard ka. Yes, umiyak ka. Yes, ang dami mong pinagdaanan. Pero still, di ba, marami kang natutunan sa mga version ng sarili mo na yon and sa mga experiences na yon na na-experience mo before. Again, te, failure can't bring you down. Ikaw na yan, te. Wag mong kalimutan, te, kung sino ka. Wag mong kalimutan, te, yung sarili mo. Kung ano yung work na pinuput out mo. You are a body, and a body never retires. Once a body, always a body. A heartbreak cannot downgrade a body. A failure cannot downgrade a body because you are a body. Reclaim your power, reclaim your energy. And the fact na pinapanood mo itong video na to just means na gusto mo talaga maging best version ng sarili mo. And I know, te, deep down, na yung future self mo na meron na lahat-lahat ng mga bagay-bagay na gusto mong minamanifest is looking forward sa'yo by doing the right thing right now. So focus ka, te, sa present moment and i-control mo lang yung mga bagay-bagay na pwede mong controlin. Always do the right thing and remember kung bakit mo ginagawa itong bagay na to, because te, one day mapapasabi ka na lang talaga. I'm also saying this to myself na one day maglo-look back ka na lang na wow, I'm so thankful na hindi ako nag-give up. I'm so thankful na hindi ako nakinig sa mga taong akala nila hindi ko kayang gawin yung isang bagay. I'm so thankful na that failure did not affect me sa kung sino talaga ako. Know yourself, know your power. Tap into your power, te, and tap into your fullest potential. Kaya mo yan, te. And looking forward, te, and keep pushing lang. Andito lang ako, te. If meron kang time, message me lang, te. I'm willing to help. So yeah, te, that's all for today's episode. Hopefully, te, meron kang natutunan. And sana makapag-reflect ka din na your failure doesn't define you. You are more than your failure. You are more than your heartbreak. That's all for more. Keep going, te. Bye!